Hi, Vivi! Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman na-i-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi even dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Gail, 28 years old, and I'm feeling lost at the moment. Kwento ko lang, DJ Lindsay. I had a 10 long-year relationship with my ex-boyfriend. 10 taon ang ginugol namin sa isa't isa pero nag-break pa din kami. Bakit? Kasi wala siyang plano na pakasalan ako. Isa po akong makeup artist. At without even knowing na yung bride na may make-upan ko ay ang mapapangasawa pala ng ex-boyfriend ko. Nalaman ko na lang na yung ex ko yung magiging asawa ng bride na may make-upan ko nung mismong araw na ng kasal. Pero syempre, kailangan kong maging professional. Gusto ko sanang mag-breakdown lalo na nung nalaman ko na 1 year lang sila mag-boyfriend at ikakasal na agad sila. Hindi ko mapigilan yung pagluha ko. Kaya madalas na lang akong nagtatago sa CR. Napapatanong ako sa isip ko kung bakit hindi ako nagawang pakasalan ng ex-boyfriend ko ng 10 taon. Hindi ko pinaalam kay bride yung tungkol sa amin. Nagkita lang kami ng ex ko dun sa wedding pictorial at nagkagulatan kaming dalawa. Pero hindi pa rin kami nagpahalatang magkakilala kami. Nagkausap kami pagtapos na ng reception. DJ Lindsay, mangiyak-ngiyak ako habang binabanggit niya ang mga salitang sorry. And sana makita mo yung tamang lalaki para sa'yo. Doon siya humingi ng closure mismo after ng kasal nila. Ang sakit, DJ Lindsay, kasi nakita ko kung gaano sila kasaya. Nakita ko rin kung gaano kabait yung bride doon sa ex ko. Nakita ko at
At nasabi ko sa sarili ko na nasa tamang tao na siya. Pag-uwi ko ng bahay, di ko na napigilan yung sarili ko sa pag-iyak. Kasi hindi pa rin niya sinabi sa akin yung totoong dahilan kung bakit hindi niya ako nagawang pakasalan noong kami pa. Matagal ko nang tinatanong sa sarili ko yun. At kahit ako, wala akong maibigay na sagot. How do I remove the pain, DJ Lindsay? Paano ba makaalis sa kumunoy na ito? Very ironic kasi trabaho ko na magpaganda ng mga ikakasal. Pero ako mismo, parang pinagdadamutan ng langit para maikasal. Ano po bang dapat kong gawin? Muli, ako po si Gail. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa buong kapuluan, 9:16 na po ng nagmamagandang umaga. Tayo pa rin pong istasyon na same pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Good morning sa lahat po ng mga nakatutok po sa atin via online. We are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Kulay Halloween ako ngayon. Bakit ba? Oo. Yun ay tatanong. Tingnan nyo kung ba't kulay Halloween ako. Very trick or treat. Nakakayamot to, di ba kapag bata? Tapos ang cute-cute nila tingnan. Trick or treat! Pero pag matanda, medyo nakakayamot na no? Anyways, welcome to Lihim ng Liham. Mahal ko pangga ako, baby ko. Wow! At your service pa rin ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. And I'm gonna keep you company all the way till 11 in the morning. Okay, so eto na nga, medyo meron na naman po tayong isang pangga na lumulubog sa kumunoy ng kalungkutan. Oo. Imagine, 10 years sila. Never siyang, alam mo yun, binigyan ng hint na pakakasalan siya. Tapos, bigla na lang niyang nalaman na yung palang mini-make-upan niya, yung kliyente niya, doon ikakasal sa ex niya. Ang galing! Ang galing ninyo. Diba? Anong mararamdaman mo kung ganun? Paano daw ba siya aalis sa ganong kalungkutan? Paano daw ba siya aalis sa ganong sitwasyon? Bakit daw napaka-ironic ng buhay? Nagpapaganda siya ng mga ikakasal pero parang pinagdadamutan siya ng langit na maikasal. Diba? Yan po yung tanong niya sa atin dito po sa Lihim ng Liham. So kung meron kang idea, meron kang, alam mo yun, advice para dito kay Gail. Si Gail po ang ating letter sender for this morning. Sabihin mo na sa akin yan at isplok mo na sa akin. Punta ka sa Facebook again sa ating live. Click live tapos doon may comment yung gusto mong sabihin kay Gail. O di kaya naman, tumambling ka papunta dito. Sorry. Tamang-tama, ilang piraso lang kami dito. Dala ka ng merienda kung hindi man nakakahiya sa'yo. Diba? Abati muna tayo sa Grab West Team Manila. Good morning! Grab West Team Manila, saan ang biyahe natin? Mga Repa Peeps, mga kagwapuhan na Grab West Team Manila. And binabati ko rin yung mga nandyan po sa live natin, si Rosemary, si Paul, si Ate Baby, at sino to? Paul Rokusasu. Oo. Well, good morning po sa inyong lahat. Wow! And ito, basa tayo ng comment dito, mahal ko. Sabi ni Dong Yi, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka niya mahal at hindi ikaw ang babaeng pangarap niyang pakasalan. Ayan yung masakit na katotohanan na sa loob ng 10 taon na naging kayo, makaka-move on ka rin dapat kasi siya naka-move on na. Sabi naman ni
Mary Chris. Nasanay kasi tayo na kapag matagal magkarelasyon, sila na dapat ang magkatuluyan sa huli. I think walang kulang or problem sa'yo. Hindi kayo tatagal ng 10 years if may something. It's just happen na hindi niya nakita sa'yo yung future na magkasama kayong dalawa. Masakit at malungkot na katotohanan po yan. Sabi naman ni Marzi, isa lang kasi talagang rason dyan, Gail. Hindi talaga kayo ang nakatadhana para sa isa't isa. Kaya huwag ka nang umiyak at magtatanong ka pa, pasasakitin mo lang ang damdamin mo, ginugulo mo lang ang isip mo. Sabi naman po ni Nana, ganun talaga ang buhay, 10 years relationship pero isang iglap na wala at nakakita ng higit pa sa iyo, Ate Gail. Ibang sayang nararamdaman ng ex mo sa bago niya at asawa niya na yun ngayon. Naging kayo ng 10 years, siguro walang may kulang sa inyong dalawa. Isa lang ang dahilan, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Kinakabahan ako kasi 10 years na rin kami at hindi pa rin ako pinapakasalan. Baka sa iba siya nakatadhana. Natakot na naman yung mga in a long-term relationship dahil sa iyo, Gail. Good morning, sabi ni RJ. Title, You Build a Man for Another Woman. Sakit ba? Sakit. Sabi naman po dito ni, sino pa? Si Jerry. Jersey K. Nagmamadali ka ata laging magpakasal. Kung di para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. O baka masama lang talaga yung ugali. Okay, grabe. Grabe naman yan. Sabi naman po ni Red Tuwico. Pinagtagpo pero hindi itinadhana. Wow! Parang nag-diet pero hindi pumayat. Sabi pa dito, good morning DJ Lindsay, ang ganda mo pala. Sabi ni Paul, ano ba, don't state the obvious. Ano lang yan, jeans lang yan, be. Uy, tsare! Okay, Pero alam mo ako, mahal ko, kung ako yung tatanungin mo, masakit kung masakit. Siyempre, tao tayo, diba? Muntik na ako may ibang masabi. Tao tayo, so normally talaga nakaka-feel tayo ng emotions, lalong-lalo na yung pain. Alam mo ba na mas nagfo-focus, research shows na mas nagfo-focus tayo sa negative, sa pain, 'di ba, na nakikita, nararamdaman natin o na-experience natin more than the happy thoughts na meron tayo. Totoo yan. So kapag may nangyari sa dinami-dami, halimbawa sa 10 bagay na nangyari sa'yo na masaya, na extravagant, na joyful, na happy, pag merong isang sad moment na nangyari sa'yo, mas dun ka nagdadwell. Ganun ang tao, mahal ko. Diba? Ang sinasabi ko dito is, siguro nga malungkot ka dahil 10 taon yung ginugol ninyo sa isa't isa pero hindi kayo nagkatuluyan. Pero, natry mo bang tanungin yung sarili mo kung apart from that period or apart from that sad moment na nangyari sa buhay mo, nakalkal mo ba yung life mo? Ang dami din naman nangyari sa life mo na hindi mo hiniling pero napasaya ka, di ba? Wow! Di ba? Ang dami-dami nangyari sa life mo na pinagpapasalamat mo. Pero never mo siyang hiniling. Never mong in-expect na dadating yung mga happy stuff na yan, di ba? Sinasabi ko lang talaga guys, nangyayari talaga ang lungkot, nangyayari yung breakups, nangyayari yung pakikipaghiwalay dun sa taong akala natin hindi tayo iiwan. But voila! This is life. This is actual. This is normal. Some people, hindi nila maiiwasan na masaktan tayo. Nangyayari talaga yan. Pero ang kailangan mong paghandaan is kung paano mo itatayo yung sarili mo ulit. Paano mo itatayo yung guards mo ulit. Wow! I remembered, nung bago pa lang kami ni Romel, sabi ng nanay ko, syempre, for 8 years, wala naman akong seryosong relasyon. So sabi ng nanay ko, Nak, baka mamaya lokohin ka lang o baka mamaya, bago pa lang kami ni Romel nito, siguro 4 or 5 years ago, baka lokohin ka lang yan, ganyan. Baka umiyak ka, baka masaktan ka. Sabi ko, Ma, nangyayari naman talaga yun eh. Ang mahalaga, totoo to ha, ang importante binigay ko yung kaya kong ibigay. Kung maluloko. Kung di, sorry sa akin, ganyan, kasi mali. Pero at least may ibibigay ko yung kaya kong ibigay. Magmamahal ako sa paraan na kaya ko. Ang toray mo dun, te, di ba? Totoo yun. So, ayan, nagpapasalamat na lang ako na ganun yung nangyari sa akin, no, di ba? Hindi ko rin inakala. So, ganun ka din. Alam mo, sabi nga nila,
para malaman mo kung parating na yung blessing, magtatanggal si Lord, pahihirapan ka niya kasi kailangan ka niyang i-train eh, 'di ba? Para ma-handle mo yung maayos na blessing na para sa iyo. So, para sa akin, kung nasasaktan ka ngayon, sige lang damdamin mo lang talaga yung sakit. Pero wag kang susuko, wag kang tatambay diyan. Masakit diyan eh. Bakit ka tatambay diyan sa part na 'yan? 'Di ba? Masakit diyan, malungkot diyan. Bakit ka tatambay diyan? Bakit hindi mo i-evolve yung sarili mo? Wow! 'Di ba? Bakit hindi ka papayag na umalis diyan sa sitwasyon na 'yan? Masakit diyan. So, galaw-galaw. Alis ka dyan. Hindi pa pwedeng si ex mo na ikasal na, masaya na, will be building a happy home and family with that woman. Tapos ikaw, nalulugmok ka pa rin. O, choice mo na yan kapag ganyan yung nangyari sa'yo. So, you have to stand up. Diba? Build yourself up again. Not for your ex, but for yourself. Alam mo yung sinasabi ko, kailangan mong ayusin yung sarili mo, not for, mga past relationships mo, not for the ex-boyfriend, pero para sa sarili mo. Ang dami mong pwedeng gawin sa sarili mo. Sky is the limit. 'Di ba? Lalo na sa panahon ngayon. Wow! Magpaganda ka, magpatangos ka ng ilong, 'di ba? Glow up, ganyan. I-improve mo yung skills mo. Mag-aral ka ulit. Ang dami mong pwedeng gawin. 'Di ba? Pasayahin mo yung sarili mo kasi nasaktan ka eh. Doon sa past decisions mo, nasaktan ka. Hindi mo na-meet yung tamang lalaki para sa'yo. It took you 10 years bago ma-realize na hindi pala ikaw yung pakakasalan, di ba? So this time, alagaan mo, ipamper mo yung sarili mo. Para sa akin lang to, ha? O, sabi ni Paul, okay lang po yan, danas ko po yan. Kami nga ikakasal na kaso di natuloy. Sobrang sakit pero sobrang thankful ako kasi napakalaki ko ngayon sa misis ko na binigay ni Lord, di ba? Pag nahihirapan ka na, Pangga, huwag kang titigil doon. Just because nahihirapan ka doesn't mean you have to stop. Sometimes you have to push harder kapag nahihirapan ka na. Anong naiirapan? Minsan okay na eh, di ba? You have to push harder. You have to be stronger kapag mahirap na ang sitwasyon. Kasi ibig sabihin yan lang, merong light at the end of the tunnel. Hindi ka maiiwan. Hindi ka maiiwan sa dilim kung hindi ka magsistay doon, hindi ka tatambay doon. No? Sabi naman ni Darwin Gale, wag mo hayaan na manatili ka sa ganyang kalungkutan na parang pang forever kang sisisihin o forever mo sisisihin yung sarili mo. Kakasal ka rin, pero dapat love and heal yourself first for now. Wow! Oo. Totoo naman yan. Alam mo, yan nga yung pinaka-exciting part eh. Again, masakit yan sa ngayon. Lalo na, pakita mo ba naman yung ex mo for 10 years, ikakasal sa iba. Masakit ba? Walang kasing sakit. Diba? Pero, ang exciting part is that when something ends, something better begins. Diba? Yun yun. Very exciting. So, may chance ka na naman na makipag-meet with some other people, ganyan. Makipagkilala o alam mo yon, makilala, matagpuan ng ibang mga lalaki dyan. Diba? Open yourself up, warm yourself up for other people. Diba? And most especially, again, be better for yourself. Diba? Huwag mong sirain yung sarili mo just because of that 10-year relationship. Wow! Not worth it. Hello. Tsaka kinasal na siya, masaya na siya, bakit ikaw malungkot ka pa rin? Again, yun pa rin yung litanya ko. Ba't malungkot ka pa rin, diba? Tigil mo na yan, te. Kinasal na eh. O tama na. Wala nang say-say yung pagkakalungkot-lungkot mo dyan. Okay? So, ito naman ang kailangan natin gawin. Bigyan mo ako ng mga song request mo. Nababagay dito po sa kwento ni Gail ngayong umaga na ito. At ipe-play natin yan after nitong aking pagsasalita. Okay? Sabihin mo na sa akin, ano yung bagay na kanta dito sa lahat po ng mga nasa Facebook Live po natin? Halika na, ikiambot nyo na sa akin yan. Oo, dali na. Sabihin nyo na sa akin kung ano po ang bagay na kanta dito para sa ating kwento ni Gail for today's video. Okay, once again, ito po ang Lihim ng Liham. At ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Gusto mo yan? Hay nako. Hi kay Fancy Heart. And kay Romnick. Maestro Bear. Tama ba o Baer? Baer? Ang hirap. Ay nako, Pangga, ito request ni Troubled Heart. This one is called Binaliwala. Oh, perfect. Perfect for our story for today.
Again, Lihim ng Liham. Dito lang yan sa Energy FM. Like my Facebook page, please. Lindsay1067. See you there. Ikaw na wala